Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino Channel. Ang inyong pong lingkod. So today is December 16, 2025 at tayo ngayon ay papunta yan sa may Vida Towers, Vita. Yan sa may na to. It's a corner po yan. Bagong Pag-asa din naman Quezon City at dadalhin po natin yan sa may Bureau of Internal Revenue, sa may BIR sa may BIR Road, Pinyahan, Diliman, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Ng negosasyon sa tigil putukan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Simula noong Enero, mahigit 21 pesos na ang isilaan sa kada litro ng gasolina at diesel, habang halos 7 pesos sa kerosene. Nauna nang nagdesisyon ang Department of Transportation na huwag munang ipatupad ang hirit na pisong provisional na taas pasahe sa jeep dahil sa halos 3 pisong rollback sa diesel noong December 2. Alas 7:23, sinasang titindi pa ang traffic sa Metro Manila habang papalapit ang Pasko. Sa tala ng MMDA, mahigit 427,000 ang traffic volume sa EDSA na mas mataas kumpara sa daily average na 408,000. Nauna nang iniutos ng LTFRB ang pansamantalang pagbaba ng surge fee ng TNBS para sa laban TNBS National President June De Leon o para kay laban TNBS National President June De Leon, dapat hindi baba ang surge fee, lalo tumataas ang presyo ng bilihin at produktong petrolyo. Pero dinipensahan ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II ang direktiba at iginiit na ipatutupad lang ito hanggang sa January 4. Talaga pong mauwi po sa malungkot na Christmas ang ating mga kasama na TNBS driver dahil before holiday nga at bago umupo si Chairman Mendoza dyan sa LTFRB ay humihirit po tayo ng pataas pamasahe sa TNBS, pero ito po ang pamasko niya sa atin, bawas pamasahe. Time bound lang to, this order till January 4. Hindi naman to forever. Why? Para papapag-aralan talaga itong issue ng surge pricing. Sa Batangas Port, sinabi ni Port Manager Aurora Mendoza na inaasahan ang dagsa ng mga pasahero simula Sabado hanggang bisperas ng Pasko. Medyo nasa gitna kasi yung mismong holiday natin. Ginagawa ng iba is inililive na yung remaining days ng pasok. Yung commitment ng ating mga shipping lines, yung coordination po kay Marina para mabigyan sila ng mga special permit na magdadagdag sila ng barko during this peak season. Naghahanda na rin ang mga bus terminal sa inaasahang dagsa ng mga pasaherong uuwi ng probinsya para sa Pasko. Sa taya ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, mahigit 3 milyong pasahero ang dadaan sa terminal simula sa December 19 hanggang January 5. Plano ng Philippine National Police na maghigpit sa inspeksyon sa mga tindahan ng paputok. Layo nitong mapigilan ang pagbebenta ng ipinagbabawal na paputok tulad ng superlolo. In 70 meters, turn left onto Stella Drive. Putukan sa Pasko at Bagong Taon. Tapos nito ang December 25 hanggang December 26, gayon din sa December 31 hanggang January 1. Sa kabila nito, nananatiling naka-alerto ang Philippine National Police at magsasagawa ng tulong hinggil sa deklarasyon. Wala pa rin anunsyo ang PNP at sasabayan ang tigil putukan ng komunistang grupo. Sinuspindi ng Land Transportation Office ng 70 araw ang motoristang nanakit na lalaking nagtutulak ng kariton sa Antipolo City. Sa viral video, minura at pinatukan ng driver ng puting Toyota Hilux ang lalaki
sa harap ng batang anak na babaeng umiiyak dahil sa takot. Depensa ng driver, inakala niyang nabangga ng kariton ang kanyang sasakyan kaya umiinit ang ulo at nabatukan ng lalaki. Eh, ba't mo babatukan? Eh, di pagalitan mo kung talagang nakabangga. Wala kang karapatang saktan. Binaharap sa LTO at driver at rehistradong may-ari ng sasakyan bukas para magpaliwanag sa insidente. Sa Taguig City, nasagtap ang mahigit 176 million pesos na halaga ng shabu at marijuana sa barangay na Pindan. Naaresto ang 5 suspect sa buy-bust operation matapos magbenta ng illegal na droga sa motorcycle shop. Natuklasang front lang ang tindahan na may entertainment area kung saan hinihinalang gumagamit ng illegal na droga ang mga Parusyano. Nakakumpisa sa operasyon ang mahigit 25 kilo ng shabu, mahigit 1 kilo ng kush at 100 piraso ng e-cigarette na naglalaman ng marijuana oil. Alas 7:29, bumuo ng Quezon City Police District ng Special Investigation Team para imbestigahan ang pagkawala ng babaeng ikakasalsanan noong linggo. Doris Vigornia. Continue straight at the first intersection. Boses na gising sa umaga, Alvin L. Chico. Para daw siya magbitiw bilang chairman ng komite at sinusunod lang daw nila ang batas sa meeting. Samantala, humarap sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si AGA Party List Representative Nicanor Briones sa gitna na nagpapatuloy na investigasyon sa manubalyang flood control projects. Ayon sa ICI, humili ng executive session si Briones na kabilang sa pinangalanan na mag-asawang Diskaya na humingi ko daw ng 10 hanggang 25%. Ay, mga kasama Gol! Pinanonood ka na! Ang kampo ni Briones sa mga aligasyon na mag-asawang Diskaya. Sa panayam, pagkatapos ng pagdinig ng ICI, sinabi ng abogado ni Briones na si Attorney Winston Hines. Walang flood control project ang kanyang kliyente. Voluntaryo din anyang pagdalo ng kongresista sa investigasyon ng ICI upang linisin ang kanyang pangalan. At masinungalingan ng mga akusasyon, nilinaw naman ni Hines na tupiling sila ng executive session sa ICI upang maprotektahan ang confidentiality at sensitibong impormasyon na posibleng matalakay sa pagdinig. Bukas ang gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan sa United Nations Convention Against Corruption para maaresto naman si dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Nabatid na 190 bansa ang miyembro ho ng nabanggit na tratado. Tugon ito na Malacanang sa suwestyon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson para mapadali ang pag-aresto kay Ko. We can explore UNCAC as it has international cooperation mechanism, but it will have to depend on the country. Countries are obliged to provide, as applicable and in accord with domestic law, widest possible mutual legal assistance to each other. Inig po yan ni Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro. Samantala, muling tinangka ng mga barko ng China Coast Guard na gipiti ng barko ng Philippine Coast Guard na naghahatid ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Namataan ang mga barko ng China sa Abad Santos Shoal na may layong 30 nautical miles mula sa Skoda Shoal. Dahilan para hindi matupad ang planong pagsalubog sa mga mangingisda na abutan sana ng tulong. Sa halip, dumiretso na lang ang mga mangingisda sa bahagi ng Sabina Shoal kung saan sinamahan sila ng mga barko ng PCG. Agad namang humarap ang mga barko ng China Coast Guard na nasa layong 300 yards o 300 yards sa 3 beses itong nag-radio challenge. Inabol ng mga Chinese vessel ang barko ng Philippine Coast Guard sa kanang bahagi nito hanggang ikot nito ang barko na napilitang huminto. Pinaligiran din ang 3 barko ng China Coast Guard ng mga barko ng PCG maging ang bangka ng mga mangingisdang Pilipino. Sa kabila nito, tiniyak ng PCG na hindi sila magpapatina at patuloy ang kanilang pagpapatrolya para protektahan ang mga Pilipinong mangingisda. Ang ating Philippine Coast Guard, despite of our limited assets, we're going to strategically deploy our vessels. Ayan, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po. And despite